For today's video mga ka-farm, ipapakita ko sa inyo ang aming hatchery. And syempre, isisilip na din natin yung ating incubator. So dito sa loob ay may nakaload na egg nung Friday. At ngayon, araw ng Sunday, araw na ng hatch nila. So sisilipin natin, ayan sila. 141 eggs ang nakaload nito nung Friday. And now, almost 95% ang na-hatch sa kanila. So ano ba yung dapat nating i-maintain kapag na-hatch na yung ating mga sisiw? Kinakailangan natin na titingnan din sila from time to time. Bakit nga ba kinakailangan natin silang tingnan? So mas maganda na tini-check natin ang ating mga sisiw kapag na-hatch na sila. Baka kasi mayroong mga abnormal or lalo na kung may mga shell na natatanggal na dapat ialis na natin sa bawat flocks sa kanila. Bakit nga ba kailangan nating alisin? Syempre yung mga shell kasi ay medyo matalas at pwedeng mag-cause ng sugat ng ating mga sisiw. At kinakailangan din nating ihiwalay yung mga sisiw dun sa mga eggs na natitira pa sa bawat partition sa kanila. Katulad nito, kinakailangan i-move natin to dun sa dulo yung mga sisiw para hindi naman siya nakamix dun sa egg para mas makakapaggalaw sila ng maayos. Baka kasi masikipan sila, baka naman pwedeng magkaipit-ipit yung iba. So kinakailangan nating i-maintain na malinis din yung ating hatchery para hindi naman sila nagkakaroon ng sakit agad first day pa lang. So ang hatchery natin ay hindi kinakailangan patayin kapag may sisiw pa. Hanggat may mga eggs na abot pa sa araw, hindi natin to kinakailangang patayin. Kinakailangan lang natin i-check natin lagi ang tubig nila kasi ito yung pinakamahalaga na nakakatulong para mas mapabilis yung pag-hatch ng ating mga eggs. So sa susunod mga farm, ituturo ko din sa inyo kung ano ba yung ibang techniques para mas mabilis ma-hatch yung ating mga egg at mas madaming naha-hatch. So syempre nandito naman yung aming incubator. Yung aming incubator is weekly ito, naglo-load ng eggs. So ayan po sila kadami. So from time to time or every week namin chine-check ito para makikita natin baka merong mga hindi magagandang eggs. So nagka-candling po kami every 7 days para ma-check natin baka merong mga abnormal or yung sumasabog na egg na nagko-cause ng bacteria sa loob. So yun lang mga ka-farm, and then happy farm everyone. God bless everyone.